Sa nayon ng Santa Maria, kilala si Mang Tomas bilang mabait at mapagkalinga. Siya ang laging takbuhan ng mga nangangailangan, mula sa pagbibigay ng payo hanggang sa pagtulong sa pagsasaka ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, dumating ang isang pagsubok na magbabago ng lahat. Isang araw, isang mahalagang kalabaw ang nawala mula sa bahay ng pinakamayamang tao sa baryo, si Don Benedicto. Dahil sa galit at pagdududa, si Mang Tomas ang napagbintangan, bagamat wala ni isang ebidensya laban sa kanya. Ang sabi ng ilan, baka dahil mahirap lang siya, ginawa niya yon para may mapakain sa pamilya. Ang mga bulong-bulungan ay lumaganap sa baryo, at bago pa man siya marinig, agad na siyang hinatulan ng mga tao. Siya'y dinala sa harap ng hukuman sa baryo, kung saan ang hatol ay agarang pagkakakulong. Habang nilalakad si Mang Tomas patungo sa kulungan, maraming tao ang nanonood. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y nananahimik, at ang ilan namay hayagang pinagtatawanan siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang bata, si Anita, ang hindi mapakali. Isa siyang masayahing batang babae na lumaki sa ilalim ng gabay ni Mang Tomas. Naalala niya ang panahong tinulungan sila ng matanda. Noong panahon ng tagpuyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas, kahit wala na rin halos sa kanya. Kung inosente siya, bakit siya pinarurusahan? Ito ang tanong ni Anita sa kanyang sarili. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga magulang, ngunit sinabihan lamang siyang wala tayong magagawa. Minsan, ang mabuti pa'y matahimik na lang. Ngunit hindi tumigil si Anita. Pumunta siya sa kanilang maliit na kapilya, at dito'y lumuhod sa harap ng krus. Naalala niya ang kwento ni Jesus na hinatulan ng kamatayan, kahit na ito'y walang kasalanan. Sa kanyang panalangin, sinabi niya, Panginoon, sana bigyan mo ako ng lakas na tumulong kay Mang Tomas. Tulad ng lakas mong hinarap ang krus para sa amin. Kinabukasan, naglakas loob si Anita na pumunta sa plaza at kausapin ang ilang matatandang kilala sa baryo. Pinahayag niya ang kabutihan ni Mang Tomas at inusisa ang ebidensyang nagtuturo sa kanyang pagkakasala. Napansin ng mga tao ang katapangan ni Anita. Ang ilan ay nagsimulang mag-isip, oo nga, mabuti siyang tao. Bakit hindi natin ito napansin? Habang dumarami ang suporta kay Anita, dumating ang isang manghuhukay mula sa kabilang bayan na nagpakita ng pruweba, isang punit na damit ng tunay na magnanakaw na nakita malapit sa kanyang pinagtatagpuan. Napagtanto ng lahat na maling-mali ang kanilang paratang kay Mang Tomas. Humingi ng tawad si Don Benedicto sa matanda, at siya'y agad na
pinalaya. Sa kanyang paglaya, ngumiti lamang si Mang Tomas at sinabi, "Salamat sa inyong lahat, ngunit higit sa lahat, salamat sa Diyos na hindi ako iniwan sa gitna ng pagsubok na ito." Ano ang aral na matutunan natin sa kwentong ito? Ang unang istasyon ng krus ay nagtuturo sa atin na harapin ang pagsubok ng may kababaang loob at tiwala sa Diyos. Bagamat minsan ay tila hindi patas ang mundo, ang pananampalataya at kabutihan ay laging magdadala ng liwanag. Tulad ni Anita, kahit gaano kaliit o kabata, may kakayahan tayong tumindig para sa tama at magdulot ng pagbabago. At tulad ni Mang Tomas, mahalaga ang pagtanggap at pagpapatawad kahit sa sakit pa ito ng sakit.